sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang lahat ng kaharian dito sa mundo ay magiging kaharian ng Diyos at ng Kanyang Kristo. At siya ay maghahari habang panahon. Revelations 11:15. Ang Panginoong Hesus ay mayroong mga kapangyarihan na ang Diyos lamang ang mayroon. Siya ay nakapagpapagaling ng may sakit, nagtataboy sa mga demonyo, at nakabubuhay ng patay. Ang Panginoong Hesus ay nakita din ang mangyayaring malagim niyang pagkamatay, at ito ay sinabi niya bago mangyari, at gayon din ang kanyang pagkabuhay na maguli. Wala nang hihigit pang kapangyarihan ang maipapamalas ng sino paman, kundi ang mamatay at mabuhay maguli o mag-resurrect. At kung si Jesus ay hindi tunay na Diyos, hindi siya muling mabubuhay. At kung siya ay nagsisinungaling sa tunay niyang pagkatao at Diyos lamang ang nakabubuhay ng patay, hindi siya mabubuhay namang muli. At dahil ang kasaysayan o history ay nagpapatunay ng pagkabuhay na maguli ni Jesus. Ibig sabihin nito, ang lahat ng sinabi at ipinangako ng Panginoong Hesus ay puro katotohanan, lalo na ang tungkol sa kanyang pagiging Diyos. Siya lamang sa buong kasaysayan o history ng sangkatauhan ang nabuhay na maguli. Kalimutan na natin ang iba pang mga mirakulo tungkol sa kaawaan at lahat ng ginawa ni Jesus. At isa lamang ang ating mga hawakan, ang kanyang pag-angkin sa katotohanan na siya ay Diyos na nagpako sa kanya sa krus. Kung ang Panginoong Hesus ay nagsisinungaling, pinarusahan sana siya ng Diyos. Kung siya naman ay nasisiraan ng bait, hindi siya sana nabuhay na maguli. At dahil siya ay nagsasabi ng katotohanan, ang kanyang muling pagkabuhay at lahat ng kanyang ginawa ay nagpapatunay na walang pasubaling katotohanan na siya ay malapit nang bumalik. Sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, pinatunayan niyang siya ay nagmamay-ari ng kapangyarihang walang pagkasira o pagkawasak, na ang Diyos lamang ang mayroon. Ang Diyos na lumaban at tumalo ng kamatayan. Ang Diyos na nagbigay at magbibigay ng walang hanggang buhay ay napatunayang totoo. Siya din ang Diyos na nangako na ang eternal life o buhay na walang hanggan ay tunay na maaaring matamo. Binanggit sa Matthew 20:28 na ang kabuuan ng tungkulin ni Hesukristo ng kanyang sabihing tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at iyalay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Tunay na ang buhay ng Panginoong Hesus ay ibinigay upang maging sacrifice o handog para sa ating kasalanan. Kinailangang ibigay niya ang kanyang buhay dahil sa tao ay makasalanan. At dahil ang Diyos ay banal at makatarungan, ang paghatol sa tao ay hindi madaling gawin. Nais ng Diyos na iligtas ang lahat ng bawat isang makasalanan, kaya nagkatawang tao siya kay Jesus upang akuin ang ating mga kasalanan. Hebrew 10:10. Ginawa niyang iligtas tayo dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Roman 5:6-11, Ephesians 2:8-9. Sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos ay binigyan ng pagkakataon ng bawat isang makasalanan na mailigtas sa parusa at makasama ng Panginoong Jesus sa langit. Walang pasubali o pag-aalinlangan na ang Diyos at ang Panginoong Jesus ay iisa lamang. Pagiging Diyos at mananakop, ang Panginoong Jesus ay naghanda ng daan tungo sa kaligtasan. Dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng landas palabas sa kadiliman. John 12:44-46. Binigyan niya tayo ng patnubay at direksyon sa buhay. John 8:12. At sa pamamagitan niya lamang tayo ay magkakaroon ng everlasting life. John 6:37-40. Nagpakita ang Diyos sa atin sa pamamagitan at katauhan ni Jesus.
Napakaliwanag na kung ang tao ay hindi nagkasala. Hindi na sana kinailangang bumaba at mahirapan ng Diyos bilang tagapagligtas para tayo ay sagipin sa walang katapusang hirap. Kung hindi tayo nagkasala, wala na sigurong pag-aalinlangan o confusion. Subalit maliwanag na ang Panginoong Jesus ay Diyos na noong pamang umpisa at ang Diyos at Siya ay iisa. Muling sinabi ni John 1:1-3, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. At sa John 1:14, naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Kung tayo ay naniniwala sa Diyos, dapat na nating paniwalaan ang Panginoong Jesus dahil sa ganito lamang natin malalasap ang kalitasang walang hanggan. Ang pagkabuhay na maguli gaya ng kay Jesus at walang katapusang pagsasama-sama sa langit sa piling niya. Ang magandang balita ay naipahayag na. Hinihintay na tayo ni Jesus. At kung tunay nating paniniwalaan ng Panginoong Jesus, nais nating ariin at sabihin, Panginoong Jesus, naniniwala ako. Iligtas mo ako sa kasalanan. Isama mo ako sa iyong kaharian.